Pinagmamasdan ni Bingo si Snoop habang nagpa-practice para sa Mr. Binondo, sabay tinanong siya ng kaibigan niya kung sa tingin niya ay panalo na sila, pero giniit ni Bingo na negative na siya sa pageant dahil may importante siyang gagawin na isang business opportunity. Agad naman siyang pinagsabihan ni Snoop na si Caroline na naman ang kasama niya, na inamin naman ni Bingo, sabay pinaliwanag niyang maipapakilalang tao ang dalaga sa kanya na maaaring makatulong sa itatayo nilang bagong negosyo. Pinaalala naman ni Snoop na 20K ang papanalunin nila, na pwede nilang idagdag sa 1 milyon na kailangan nila para sa operasyon ni Lola Nene. Kinaumagahan naman, nang kakain na sila Wilson at Cindy, ay binigay ni Wilson yung invitation para sa New Year's evening party na inorganize ng isang foundation na andoon din ang pangalan ni Sherwin, kaya kailangan nilang pumunta. Na umangal pa si Cindy dahil sigurado din na andoon ang mga liyaws, na giniit naman ni Wilson na hindi nila maiiwasang makita ang pamilya ni Edward dahil mga business owners din sila. Walang kaalam-alam sila Cindy at Gina na si Annie ang nagmamay-ari ng foundation na nag-organize ng party, na mag-uumpisa na ang bangungot nilang dalawa dahil aalingaso na ang lihim nila sa nakaraan at mag-uumpisa nang maningil si Annie sa kanila. Habang masaya naman sa Binondo dahil sa Dragon Dance sa kalsada, kung saan andoon din si Irene kasama ang ilang mga kaibigan niya na masayang nanonood, na hindi niya alam na si Snoop yung nakahawak ng Red Dragon costume. Pagkatapos sumayaw ni Snoop ay tinanggal niya ang costume niya para uminom, nang mahagilap niya sa Irene, kaya pupuslit na sana ito nang saktong muntik nang madapa ang dalaga dahil sa dadaan siya nang mahila ng partner ni Snoop yung buntot ng dragon costume nila, na kinagulat din na Irene nang makita niyang si Snoop pala ang isang sumayaw. Agad namang tinanong ni Snoop kung nainom na niya yung pektos na binigay niya, na agad namang sinabi ni Irene na ininom na niya lahat, na walang dahilan na bakit concerned si Snoop sa kanya. Sinabihan naman siya ng binata na sinungaling ang dalaga dahil kung ininom na niya yung pektos na binigay niya ay sana galit si Irene sa kanya dahil pinalitan niya ng juice apple ang alak na laman ng bote. Dahil dito ay mas nagalit sa Irene at sinabing ini-scam lang siya ni Snoop, na scammer na siya dahil pinagkakakitaan lang siya ng binata. Sinumbat naman ni Snoop na kung scammer siya ay testbone naman sa Irene, na agad tinanong ng dalaga kung ano na namang pinagsasabi ni Snoop, kaya agad namang sinabi ng binata na buntis siya, kaya agad tinakpan ni Irene ng kamay niya ang bunganga ni Snoop. Agad namang tinanong ni Snoop kung may nangyari sa kanila, kung delay siya, kaya sinabihan siya ni Irene na hindi talaga naaalala ni Snoop kung may nangyari sa kanila, kaya binantaan niya ang binata na kung sakaling buntis siya ay sisiguraduhin niyang magiging impyerno ang buhay ni Snoop. Sabay umalis na ito, pero sinumbat sa kanya ni Snoop na kapag kausap niya sa Irene ay parang nasa impyerno na siya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.